Bumili si Bianca ng lalaki para magpabuntis at magkaroon ng anak dahil ayaw na niyang pumasok sa isang relasyon. Ngunit nagulat siya nang malaman na ang nakasama niya ng gabing yon ay ang bago nilang CEO sa kumpanya. Anong gagawin niya kung malaman nito na nagbunga ang isang gabing yon? Magandang araw, Angels. Isang full story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nasa kasal si Bianca ng kanyang matalik na kaibigang si Sofia. Nakasuot siya ng isang kulay rosas na silk gown na yakap-yakap ang kanyang magandang hubog ng katawan. Sa edad na 28, Bianca was at her peak. She was a successful marketing manager. May sariling kondo at may malaking ipon sa bangko. Ngunit sa gitna ng lahat, ay pakiramdam niya ay may kulang sa pagkatao niya. Bianca! Oh my God! Look at you! Ikaw na lang talagang walang anak sa ating magkakabarkada. Tili ni Trina, isa rin sa kanilang mga kaibigan, habang hawak ang isang baso ng champagne. Ngumiti ng pilit si Bianca. Naku Trina, alam mo namang career ang focus ko. Hindi pa ako nagmamadali. Ay sus! Karira daw. Hirit naman ni Marga na karga ang kanyang 1 taong gulang na anak. Girl, look at us. May mga pamilya na kami. May mga mini-mi na. Sayang naman ang ganda mo at ang laki ng ipon mo kung wala kang pagmamanahan. At saka aminin mo, hindi ka ba naiinggit sa glow ni Sofia? Napatingin si Bianca kay Sofia na masayang isinasayaw ng kanyang asawa. May kung anong kirot sa puso ni Bianca. Hindi siya naiinggit sa kaibigan, pero naiinggit siya sa ideya ng pagkakaroon ng isang pamilya. Ngunit sa dami ng kanyang trabaho at sa taas ng kanyang standards, parang wala nang dumarating na tamang tao. Why don't you just find a donor or something? Biro ni Trina habang humahagikik. I mean, you have the money, right? Paipon ka na, may bahay, may kotse. Ang kulang na lang ay ang binhi. Humanap ka ng lalaking gwapo, matangkad at matalino. Bilhin mo kung kailangan. Nagkatawanan ang mga kaibigan niya. Ngunit si Bianca ay napatigil. Isang ideya ang biglang tumanim sa kanyang isipan. Isang ideyang kahibangan, mapangahas, ngunit tila ito na lang ang solusyon sa kanyang problema. Bakit nga ba hindi? Tanong niya sa kanyang sarili. Ayaw niyang dumaan sa komplikadong relasyon. Ayaw niyang masaktan muli ang puso niya pagkatapos ng huli niyang breakup na nauwi sa panloloko. Ang gusto lang niya ay isang anak na kanya, yung sa kanya lang at walang makikihati. You're zoning out, Bianca? Pansin ni Marga. Huwag mong sabihin, sineseryoso mo ang biro ni Trina. Itinaas ni Bianca ang kanyang baso at uminom ng alak. Bakit hindi? I have the resources. If I can't find a husband, I can definitely find a father for my child. A transaction, no strings attached. Akala ng kanyang mga kaibigan ay dala lang yun ng alak. Ngunit sa loob ni Bianca, naglalagablab na ang desisyon. Pagka-uwi niya sa kanyang kondo ng gabing yun, tinitigan niya ang sarili sa salamin. Maganda siya, matalino, at may kakayahang magpalaki ng bata. Ang kailangan dala niya ay ang perfect donor. Hindi niya alam, sa isang eksklusibong resto bar sa kabilang bahagi ng lungsod, isang lalaking nagngangalang Lucas Milano ang kasalukuyang naiinay sa kanyang mga board members at naghahanap ng paraan para makatakas sa pressure ng kanyang pagiging CEO. Ang tadhana ay nagsisimula ng maghabi ng isang kwentong hindi inaasahan ni Bianca. Dahil ang lalaking balak niyang bilhin ay ang lalaking kayang bilhin ang buong buhay niya. Isang linggo matapos ang kasal, hindi na maalis sa isipan ni Bianca ang ideyang pumasok sa kanyang isip. Sa bawat gabi na umuuwi siya sa tahimik at bakanting kondo, mas lalong tumitindi ang pagnanais niyang magkaroon ng katuwang. Hindi asawa, kundi isang anak. I need a plan. Bulong niya sa sarili habang nagbabrowse sa isang eksklusibong website para sa mga high-end dating services na nag-aalok din ng sperm donor surrogacy. Ngunit mas gusto niya ang personal. Gusto niyang makita ang lalaki. Masiguro ang genes nito.
At higit sa lahat, baka siguro na pagkatapos ng lahat, mawawala na lang ito na parang bula. Nagbayad siya ng malaking halaga sa isang underground agency na kilala sa pag-aayos ng mga diskretong transaksyon para sa mga mayayamang kliyente. Ang hiling niya, isang lalaking matangkad, matalino, walang bisyo at may itsurang pang-artista. Miss Cruz, mayroon kaming nahanap. Isang lalaking kailangan ng mabilis na pera para sa isang personal na dahilan. He's perfect, sabi ng agent sa telepono. Magkikita kayo sa VIP lounge ng Grand Astoria Hotel, room 502. Be there at 9 p.m. No names, no history, just the transaction. Suot ang isang itim na cocktail dress na nagpapakita ng kanyang sopistikada, ngunit palaban na aura. Pumasok si Bianca sa hotel. Kabado siya, ngunit ang isiping magkakaroon na siya ng anak ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Samantala, sa kabilang panig ng hotel, si Lucas Milano ay kasalukuyang nagpapalipas ng oras sa resto bar ng naturang hotel. Katatapos lang ng isang mainit na board meeting kung saan pilit siyang inirereto ng lolo niya sa mga anak ng kasosyo ng asawa ng kanyang lolo para makuha ang buong kontrol sa Milano Group of Companies. I don't need a wife to run this empire. Asik ni Lucas sa kanyang sekretary sa phone. I need a drink and some peace. Dahil sa sobrang inis at pagod, kinuha ni Lucas ang susi ng isang suite na madalas niyang tinutuluyan sa hotel na yon at isa sa mga pag-aaring nila, ang room 527. Ang hindi niya alam, nagkaroon ng pagkakamali ang front desk. Ang suite na yon ay aksidenteng na double book para sa transaksyon ni Bianca dahil sa isang system glitch. Pumasok si Bianca sa room 527 gamit ang susi na iniwan sa kanya ng agency. Madilim ang silid. Tanging ang liwanag lang mula sa mga gusali sa labas ang nagsisilbing ilaw. Nakita niya ang isang anino ng lalaki na nakatayo sa may bintana. May hawak na baso ng alak. Napalunok si Bianca. Ang tikas ng likod nito. Ang lapad ng balikat ay perpekto. Ready ka na ba? Nahinang tanong ni Bianca. Ang boses niya ay nanginginig ng kaunti. Dahan-dahan namang lumingon si Lucas. Kumunot ang kanyang noo. Akala niya ay service staff ang pumasok, pero nakita niya ang isang napakagandang babae na tila may kakaibang kinang sa mga mata. Akala naman ni Lucas ay ito ang regalo ng kanyang mga business partner para mawala ang stress niya. Sa kabilang banda, sigurado si Bianca, ito na ang lalaking binayaran niya. Gwapo ito, higit pa sa inaasahan niya. Ang mga mata nito ay tila nangungusap at ang aura nito ay puno ng otoridad. I didn't expect you to be this stunning. Malamig ngunit baritono ang boses ni Lucas. Lumapit si Bianca. Pilit itinatago ang kaba. Business is business. Let's get this over with. Alam mo naman ang usapan, di ba? I pay. You provide. Then we part ways. Bahagyang natawa si Lucas. I pay? Sa isip niya, baka ito ang paraan ng babae para maglaro. Fine. If that's how you want to play it, miss. No names. Just call me your client for tonight. Hindi alam ni Bianca na ang lalaking kaharap niya ay may kayamanang kayang bilhin ang buong kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. At hindi rin alam ni Lucas na ang babaeng ito ay hindi isang night companion, kundi isang babaeng ang tanging hangad ay makuha ang kanyang anak. Ang hangin sa loob ng room 527 ay tila naging kuryente. Tumitig si Lucas kay Bianca. Ang kanyang tindig, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang clutch bag, at ang tapang sa kanyang mga mata, hindi ito ang karaniwang babaeng nakakasalamuhan ni Lucas sa mga resto bar o business party. May class ito, pero may desperasyon sa likod ng ganda. No names. I like that. Bulong ni Lucas. Inilapag niya ang kanyang baso ng whiskey sa side table at dahan-dahang lumapit sa dalaga. Business is business, di ba? Sabi mo kanina, binayaran mo ko. By the way, I'm Lucas. Bahagyang nanginig ang tuhod ni Bianca nang maramdaman ang init ng presensya ng lalaki. Masyadong gwapo ang nakuha ng agency. Isip niya. Yes, half is already deposited. The other half, after this night.
Hindi mapigilan ni Lucas ang mapang-uyam ng ngiti. Sa isip niya, baka ito ay isa sa mga pakulo ng kanyang lolo para pasayahin siya. Pero dahil sa bango ni Bianca at sa kakaibang misteryo na dala nito, ay hinayaan niya ang sariling madaig ng init ng sandali. Hinawakan niya ang dawang ni Bianca at hinila ito palapit. "Let's not waste your money," sabi ni Lucas bago siniil ng halik ang dalaga. Hindi naman maintindihan ng dalaga kung bakit ang gaan sa kanya para tugunin ang halik ng lalaki. Ang gabing yon ay puno ng emosyon na hindi inaasahan ni Bianca. Bawat haplos at halik ni Lucas ay tila may kasamang pangako. Kahit alam niyang estranghero lang sila sa isa't isa. Sa bawat sandali, tila nakakalimutan ni Bianca ang kanyang layunin, na ang lalaking ito ay anak lang ang habol niya. Kinabukasan, maagang nagising si Bianca. Habang mahimbing pang natutulog ang lalaki, mabilis siyang nagbihis. Nag-iwan siya ng sobre sa ibabaw ng mesa na naglalaman ng huling bayad at isang maikling note. "Thank you, don't look for me." Nagmamadali siyang lumabas ng hotel. Ang puso niya ay halo-halo ang emosyon ng kaba at saya. "Magkaka-baby na ako," bulong niya sa sarili habang sumasakay ng taxi. Nagpahatid na siya sa inuupahang apartment bago nag-ayos ng sarili. Pagdating sa kanyang opisina, sinalubong siya ng kanyang sekretary na si Gina na tila balisa. "Ma'am Bianca, kanina pa kayo hinahanap sa conference room. May biglaang meeting ang board members." "Bakit? Ano nangyayari?" tanong ni Bianca habang inaayos ang kanyang buhok sa salamin. "Binili na tayo, ma'am. Ang kumpanya natin, nakuha na ng Milano Group. Nandun ang bagong may-ari sa loob, si Lucas Milano." Nanigas si Bianca. Ang pangalang Lucas ay tumatak sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa conference room. Sa bawat hakbang, tila bumibigat ang kanyang puso. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanyang isang lalaking nakasuot ng napakamahal na suit. Nakaupo sa dulo ng mahabang mesa at may hawak na ballpen. Nang mag-angat ito ng tingin, nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ito ang lalaki kagabi, ang lalaking binayaran niya. Tinitigan siya ni Lucas ng diretsyo. Walang bakas ng pagkagulat sa mukha nito, kundi isang mapanuksong ngiti. Inilabas ni Lucas ang sobrang iniwan ni Bianca sa hotel at dahan-dahang inilapag ito sa mesa sa harap ng lahat. "Miss Bianca Cruz, our marketing manager." Malamig na sabi ni Lucas. "I believe you left something in my room this morning. Or should I say, you forgot to pay for the extra service." Halos himatayin si Bianca sa hiya at gulat. Ang lalaking nakasama niya para magbuntis sa kanya ay ang bagong CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naririnig ng lahat sa loob ng conference room. Ang mga mata ni Lucas Milano ay hindi bumibitaw sa kanya. Mapanuri, matalino at may bahid ng nakakalokong ngisi. "Meeting adjourned." Maikling utos ni Lucas sa ibang board members. "Except for Miss Cruz, I need to discuss some personal marketing strategies with her." Nang makalabas ang lahat, naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Lucas at Bianca. Dahan-dahang tumayo si Lucas at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay puno ng otoridad. Malayo sa lalaking binayaran na akala ni Bianca kagabi. "So," simula ni Lucas habang itinatapon ang sobre ng pera sa harap ni Bianca. "Magkano nga ulit ang halaga ko, Bianca? O baka mas gusto mong tawagin kitang client?" I didn't know. Nagkamali ang agency. Akala ko ikaw yung..." "Yung ano? Yung lalaking kailangan ng pera? Yung lalaking babayaran mo para sa isang gabi?" Putol ni Lucas. Ang kanyang boses ay malamig. "Do I look like I need your money, Miss Cruz? I own this building. I own the bank where you keep your savings. At ngayon, pati ang karir mo ay hawak ko." Napayoko ang dalaga. Ang kanyang muka ay kasing pula na ng kanyang lipstick. "I'm sorry, hindi ko alam na ikaw ang CEO ng Milano Group. It was a business transaction for me. Purely professional." Natawa ng mapakla si Lucas. "Professional? Ang tawag mo sa ginawa natin kagabi ay professional? Tell me, Bianca, anong kailangan mo sa akin at kailangan mo pang dumaan sa agency?"
Huminga ng malalim si Bianca. Alam niyang wala na siyang kawala. Mas mabuti nang sabihin ng totoo kaysa magbuka siyang desperadang babaeng naghahanap lang ng panandaliang saya. I wanted a child. Diretsong sabi ni Bianca habang nakatingin sa mga mata ni Lucas. Ayoko ng asawa. Ayoko ng commitment. Gusto ko lang ng anak na ako ang magpapalaki. I have the money. I have the life. Ang kulang na lang ay ang genes. Sandaling natigilan si Lucas. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Sanay siya sa mga babaeng humahabol sa kanya para sa kanyang pera o kapangyarihan. Pero ang gamitin siya bilang isang daan para magkaroon ng anak ay bago sa kanyang pandinig. So, ginawa mo akong donor? Tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay tila bumaba ang tono. Technically, yes. Sagot ni Bianca. Pilit na ibinabalik ang kanyang profesional na aura. I'm sorry for the confusion. Consider it a mistake. Hindi na mauulit. Mistake? Humakbang si Lucas hanggang sa maging pulgada na lang ang distansya nila. You don't just buy a Milano and call it a mistake, Bianca. You wanted my genes? You got them. Pero sa pamilya namin, walang anak na lumalaking walang ama. At walang Milano na babayaran lang ng barya. Hinawakan ni Lucas ang baba ni Bianca at itinaas ito. Mula ngayon, hindi ka lang marketing manager ko. Sisiguraduhin kong hindi ka makakatakas sa akin agad hindi natin malalaman kung nakuha mo bang gusto mo sa akin kagabi. Seryoso na atas ng binata. Namutla naman si Bianca sa narinig niya. Hindi na nakatulog ng maayos si Bianca matapos ang komprontasyon nila ni Lucas. Ilang linggo pa ang lumipas. Akala niya ay sapat na ang paghingi ng paumanhin. Ngunit tila nag-umpisa pa lang ang tunay na kalbaryo niya. Kinabukasan, pagpasok niya sa opisina, bumungad sa kanyang ilang mga trabahador na inililipat ang kanyang mga gamit. Ano nangyayari rito? Bakit yung nilalabas ang gamit ko sa marketing department? Gulat na tanong ni Bianca kay Gina. Ma'am, utos po ng bagong CEO. Sagot ni Gina na halatang kinakabahan din. Inilipat pong opisina niyo sa top floor, katabi mismo ng suit ni Sir Lucas. Sabi niya, kailangan niya raw ng direct access sa marketing head para sa bagong rebrand ng kumpanya. Napahawak si Bianca sa kanyang sentido. Direct access? Alam niyang hindi trabaho ang dahilan nito. Palabog siyang umakyat sa top floor at pumasok sa bagong opisina ng binata. Pagpasok niya, nakita niyang isang glass wall na naghihiwalay sa kanila ni Lucas. Mula sa kinauupuan nito, kitang-kita siya ng bilyonaryo. Welcome to your new office, Bianca. I like my assets close to me. At ikaw ang pinaka-importanting asset ko ngayon. Hindi mo kailangan gawin to, Lucas. Asik ni Bianca habang lumalapit sa glass wall. I'm a professional. Magtatrabaho ako ng maayos kahit nasa basement pang opisina ko. Tumayo si Lucas at lumapit sa salamin. Professionalism is out of the window the moment you try to buy me, Bianca. Hanggat hindi natin natitiyak kung may bunga ang gabing yun, dito ka lang sa tabi ko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nakaramdam si Bianca ng isang pamilyar ngunit nakakaalarmang sensasyon. Ang amoy ng mamahaling espresso na iniinom ni Lucas ay biglang naging mabaho sa kanyang pang-amoy. Tila umiikot ang paligid niya at ang sikmura niya ay nagwawala. Are you okay? Namumutla ka. Puna ni Lucas. Ang kanyang boses ay biglang nagbago mula sa pagiging mapang-asar tungo sa pag-aalala. I'm fine. Siguro dahil lang sa puyat. Pagsisinungaling ni Bianca pero hindi niya na mapigilan. Pabilis siyang tumakbo patungo sa restroom na nasa loob din ng opisina ni Lucas at doon ay nagsuka. Nakasunod naman si Lucas sa kanya at hinawakan ang kanyang buhok habang hinahaplos ang kanyang likod. Bianca, it's only been a weeks. Masyadong maaga para sa morning sickness. Pero hindi imposible. Nang mahimasmasan, humarap si Bianca sa salamin at naghugas ng muka. Hindi to yun. Baka sa nakain ko lang yun ng salmon kagabi. O baka naman, natutupad ng plano mo. Bulong ni Lucas sa kanyang tenga habang nakatingin sila sa refleksyon ng isa't isa sa salamin. But remember this, if you're carrying a Milano, you are not doing this alone. You wanted my genes? You get the whole package.
the father included. Hindi ito ang usapan natin. Kung pagkakamali man na nangyari, kalimutan na natin. Sigaw ni Bianca, bagaman nanghihina ang kanyang tuhod. I am the one making the rules now. Seryosong sabi ni Lucas. Mula ngayon, may nutritionist na, so subaybay sa kinakain mo. Susunduin at ihahatid kita, at hindi ka aalis sa paningin ko. Napaupo si Bianca sa gilid ng sink. Ang planong magkaroon ng anak na siya lang ang nagmamay-ari ay tila naglalaho na parang bula. Sa harap niya ay isang makapangyarihang lalaki na hindi sanay na natatalo at mukhang wala tong balak na pakawalan siya. Hindi binigyan ni Lucas ng pagkakataon si Bianca na makapagreklamo. Kinabukasan, imbes na sa opisinang tuloy nila, dinala siya ni Lucas sa isang pribado at eksklusibong medical center sa Makati. Ang lahat ng empleyado roon ay tila nakahanda sa kanilang pagdating. Isang patunay ng kapangyarihan ng pamilyang Milano. Lucas, masyado pang maaga. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Pabulong na sigaw ni Bianca habang hinihila siya ng binata papasok sa suit ni Dr. Alcantara, ang pinakasikat na OBGYN sa bansa. Gusto ko makasiguro, Bianca. Sa mundong ginagalawan ko, bawat segundo ay mahalaga. Sagot ni Lucas. Seryoso ang muka, ngunit mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Pagpasok sa loob, agad silang hinarap ng doktora. Pagkatapos ng ilang pagsusuri at isang sensitive na blood test na mabilis na lumabas ang resulta, ang mga mata ng doktora ay bumaling sa kanila ng may ngiti. Congratulations! It's positive! You're about 2 to 3 weeks pregnant. Wika ng doktora. Masyado pang maaga para sa regular na ultrasound, pero dahil sa high-end equipment natin, maaari na nating makitang gestational. Namutla si Bianca ng sandaling yon. Totoo na ito. Ang plano niya, ang nakakahibang niyang ideya, ay nagbunga na. Pero hindi niya inaasahan na sa sandaling ito, ang lalaking akala niyang binili ay nasa tabi niya at nakikinig sa bawat detalye. Pinahiga si Bianca at nilagyan ng malamig na gel ang kanyang tiyan. Madilim ang silid at tanging ang monitor lang ang nagbibigay ng liwanag. Si Lucas naman ay nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Tila pinagmamasdan ang bawat galaw ng doktora. Ayan! Turo ng doktora sa isang maliit na tuldok sa screen. That's your baby. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mapanuksong ngiti ni Lucas ay naglaho. Dahan-dahan siyang lumapit sa monitor. Ang kanyang mga mata ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. Ang bilyonaryong CEO na sanay humawak ng bilyong-bilyong kontrata ay tila natigilan sa harap ng isang maliit na tuldok. Is that a heartbeat? Mahinang tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay may halong panginginig na hindi pa naririnig ni Bianca kailanman. Yes, Mr. Milano. Yan ang unang pintig ng buhay sa loob ni Miss Cruz. Sa puntong yon, naramdaman ni Bianca ang paglambot ng kamay ni Lucas na humawak sa kanyang palad. Tumingin si Bianca kay Lucas at nakita ang isang bahid ng luha sa mga mata nito na agad din itong pinunasan. Bianca, bulong ni Lucas habang nakatitig pa rin sa screen. This changes everything. Hindi ka naaalis sa tabi ko. This child is sa Milano. At ikaw magdadala ng tagapagmana ko. Lucas, mali ito. Mahinang sagot ni Bianca kahit na ang puso niya ay mabilis ding tumitibok. Hinarap siya ni Lucas. Ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon. Hindi mo ko mapipigilan na maging ama ng anak ko. Simula ngayon, wala nang bayaran. Ang gusto mo'y anak, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang pangalan ko, ang proteksyon ko, at ang buhay ko. Pero sa isang kondisyon, akin ka lang. Ang mansyon ng mga Milano ay tila isang palasyo na hango sa mga klasikong nobela. Matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park. Ang naglalakihang mga pinto at matatangkad na haligi nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan at yaman. Habang bumababa si Bianca mula sa sasakyan ni Lucas, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lucas, hindi ko yata kaya to. Bulong ni Bianca habang nakatingin sa malawak na harapan ng bahay. Hindi ako handang maging fiancé mo sa harap ng pamilya mo. Ang usapan lang natin ay ang bata.
Huminto si Lucas at hinarap siya. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok ni Bianca na humaharang sa mukha nito. Bianca, makinig ka. Ang lolo ko, si Don Dio, ang humahawak ng huling hatol sa mana ko. Kung malalaman niyang nabuntis kita dahil sa isang transaksyon o pagkakamali, kukunin niyang bata at palalayasin ka. Pero kung maniniwala siyang mahal natin ang isa't isa, mapoprotektahan kita. Mapoprotektahan natin ang anak natin. Pero pagsisinungaling yun. It's a necessary lie. Seryosong sagot ni Lucas. Hinawakan niya ang bewang ni Bianca at iginiya ito papasok. Just follow my lead, smile, and look at me like you actually like me. Kaya mo ba yun? Hindi nakasagot si Bianca dahil bumukas na ang malalaking pinto. Sa dulo ng grand staircase, nakaupo sa isang silyang gawa sa ivory ang isang matandang lalaki na may napakataas na aura. Si Don Dio Milano. Ang kanyang mga mata ay matalas pa sa agila. Tila binabasa ang bawat kaluluwang pumapasok sa kanyang pamamahay. Lucas! Bati ng matanda. Ang boses ay malamig at puno ng otoridad. Sino ang babaeng ito? At bakit mo siya dinala rito nang walang pasabi? Huminga ng malalim si Lucas at mas hinalikan ang kamay ni Bianca bago humarap sa lolo niya. Lolo, I want you to meet Bianca Cruz. She's my fiancée. And she's carrying my heir. Halos mabitawan ni Bianca ang kanyang clutch bag. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging nakakabingi. Ang mga katulong ay napatigil sa kanilang ginagawa. At ang matandang Don ay dahan-dahang tumayo gamit ang kanyang baston na may disenyong ginto. Lumapit ang matanda sa kanila. Tinitigan niya si Bianca mula ulo hanggang paa. Cruz, hindi pamilya ng apelido mo sa mga sirkulo natin. Anong kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya mo, iha? Lolo, she's a marketing professional. She works for me. Pagtatanggol ni Lucas. Isang empleyado? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng Don. At kailan pa naging uso sa mga Milano ang magpakasal sa mga taong binabayaran lang natin sa kumpanya? Natigilan si Bianca. Ang salitang binabayaran ay tumusok sa kanyang konsensya. Naalala niya ang sobrang iniwan niya kay Lucas sa hotel. Para siyang mawawala sa hiya ng sandaling yon. Lolo, enough. Seryosong sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay naging matigas. Mahal ko si Bianca at ang dinadala niya ay isang Milano. Kung hindi mo siya tatanggapin, mawawala rin ako sa buhay mo. Nagulat si Bianca sa binitawang salita ni Lucas. Hindi niya inaasahan na itataya nito ang lahat para sa kanya. O baka para lang sa bata. Very well, sabi ng matanda pagkatapos ng mahabang katahimikan. Okay, simula ngayon, dito siya titira sa mansyon. Gusto kong makita kung karapat-dapat ba siyang maging ina ng susunod na Milano. At Lucas, kung malalaman kong niloloko niyo lang ako, alam mo nang mangyayari. Nang makaalis ang matanda, napasandal si Bianca sa pader. Dito ako titira? Lucas, hindi. Wala ka ng choice, Bianca. Bulong ni Lucas sa kanyang tenga, habang ang init ng hininga nito ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Welcome to the Milano family. The drama has just begun. Ang buhay sa loob ng mansyon ng mga Milano ay hindi naging madali para kay Bianca. Tuwing 6:00 ng umaga, kailangan nasa hapagkainan na siya kasama si Don Dio. Ang training ay hindi biro, mula sa tamang paghawak ng kubyertos hanggang sa pag-aaral ng kasaysayan ng mga negosyo ng pamilya. Bawat kilos niya ay may kalakip na puna. Isang Milanong dinadala mo, Bianca. Hindi ka pwedeng kumilos na, parang isang ordinaryong empleyado lang. Ayusin mo ang likod mo. Isang kagalang-galang ang dapat na tingin sa'yo ng publiko. Malamig na sabi ng matanda habang pinapanood si Bianca na uminom ng tsaa. Pagod at puyat ang inabot ni Bianca sa buong araw. Bukod sa mga utos ng Don, kailangan pa rin niyang asikasuhin ang ilang trabaho sa kumpanya sa pamamagitan ng kanyang laptop. Ngunit sa likod ng lahat ng paghihigpit na ito, may isang bagay na unti-unting nagpapabago sa nararamdaman niya. Ang pagbabago sa pakikitungo ni Lucas. Gabi na nang pumasok si Lucas sa malawak na silid na ibinigay nila kay Bianca.
Nakita niyang nakasandal ang dalaga sa headboard ng kama, nakapikit at halatang pagod ang katawan. I told him to go easy on you. Mahinang sabi ni Lucas habang papalapit. May dala siyang isang mangkok ng hiniwang prutas at isang baso ng gatas. Nagmulat ng mata si Bianca. Ang lolo mo ay parang isang diktador, Lucas. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magpanggap na kabilang ako sa mundong to. Naupo si Lucas sa tabi niya. Imbis na sumagot ng may halong sarkasmo gaya ng dati, dahan-dahan niyang kinuha ang paa ni Bianca at ipinatong ito sa kanyang hita. Nagulat si Bianca nang simulan ni Lucas na hilutin ang kanyang mga binti. Anong ginagawa mo? Baka may makakita sa atin. Pigil ni Bianca, bagaman hindi niya maikakaila ang sarap ng masahe nito. The doors are locked, Bianca. No one sees us here. Bulong ni Lucas. Tumingin siya sa mga mata ni Bianca at ang dating malamig na titig ay napalitan ng isang kakaibang init. You're doing great. Alam kong mahirap pakisamahan ng lolo ko. Pero ginagawa ko to para walang maging butas ang kwento natin. Ayokong makuha ka nila sa akin. Bakit, Lucas? Dahil ba to sa bata? Tanong ni Bianca. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tumigil si Lucas sa pagmasahe at lumapit ang muka sa kanya. Ang init ng kanyang hininga ay dumampi sa pisngi ni Bianca. Noong una, akala ko dahil lang sa bata. Pero tuwing nakikita kitang nahihirapan sa lolo ko, gusto ko siyang sigawan at ilayo ka rito. Hindi ko na alam, Bianca. Pero sa tuwing gabi nakasama kita, nakakalimutan ko na transaksyon lang ang lahat ng to. Dahan-dahang hinawakan ni Lucas ang tiyan ni Bianca na nagsisimula ng lumaki. Pagkatapos ay inabot niya ang gatas. Inumin mo to. Kailangan niyo to ng baby. At huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Sa gabing yon, sa gitna ng marangyang silid na tila isang gintong hawla, naramdaman ni Bianca ang isang bagay na wala sa kanyang plano. Ang pakiramdam na maging mahalaga sa isang tao. Ang bilyonaryong akala niya ay walang puso, ay siya palang magbibigay sa kanya ng kalinga sa oras ng kanyang kahinaan. Pakiramdam ni Bianca ay kailangan niya ng hangin. Matapos ang ilang araw na pagkulong sa mansyon at pagtitiis sa mga matatalas na salita ng Don, nagpaalam siya kay Lucas na makikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Pinayagan siya nito, ngunit may kasamang 2 bodyguard na nakabuntot sa kanyang sasakyan. Sa isang pribadong cafe sa Taguig, nagtipon sina Sofia, Trina at Marga. Halos hindi sila makapaniwala nang makita ang kanilang kaibigan na bumaba mula sa isang mamahaling SUV na may mga tauhang para sa kanya. Bianca, ano to? May entourage ka na ngayon? Gulat na bungad ni Trina pagkaupo ni Bianca. Huminga ng malalim si Bianca at uminom ng tubig. Guys, may sasabihin ako sa inyo. Buntis ako. Sandaling tumigil ang mundo sa kanilang mesa. Nagkatinginan ng tatlo bago sabay-sabay na tumili ng mahina. Oh my God! I knew it! Yung biro natin sa kasal, tinutuo mo? Sigaw ni Sofia. Sinong ama? Yung donor ba mula sa agency? Napayuko si Bianca at dahan-dahang tumango. Pero hindi siya basta donor lang. Ang lalaki nakuha ko sa agency, siya ang bagong CEO ng kumpanya namin, si Lucas Milano. Kung kanina ay tili ang narinig, ngayon ay katahimikan na tila ba nahulugan ng karayom ang sahig. Nanlaki ang mga mata ni Marga. The Lucas Milano? Ang bilyonaryo? Bianca, seryoso ba yan? Paano nangyari yun? Dito na ibinuhos ni Bianca ang lahat. Inamin niya ang pagkakamali ng agency, ang double booking sa hotel, at ang katotohanan, akala niya ay isang hamak na lalaking nangangailangan lang ng pera ang kanyang nakasama. Hindi ko alam na siyang may-ari ng hotel at ng kumpanya at halos ng buong lungsod. It was a huge mistake that turned into this mess. Mess? Girl, jackpot ka! Hirit ni Trina habang pumapalakpak. He's handsome, powerful, and rich. At heto ka, may bodyguard pa. So kailan ang kasal? Siguradong engrande yan. Napatigil si Bianca. Ang tanong na yun ang tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Kasal?
walang kasal na mangyayari. Bakit naman? Sabi mo nakatira ka na sa mansyon nila. Tanong ni Marga. Nandun lang ako dahil sa bata. Lucas is protecting his heir, pero hindi siya nag-aaya ng kasal. Wala kaming relasyon, guys. Everything is just a setup para hindi kami mapalayas ng lolo niya. Paliwanag ni Bianca habang may kung anong kirot sa kanyang puso. He's doing his duty as a father, but as a partner? Hindi ko alam kung may puwang ako sa puso niya. Pero Bianca, sa kwento mo, tila may pag-aalaga na siya. Baka naman hinihintay lang niyang tamang oras. Pag-aalo ni Sofia. Umiling si Bianca. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, nagsimula to sa isang transaksyon. At sa mundong kinagagalawan ni Lucas, mahirap malaman kung ano ang totoo sa hindi. Naging emosyonal ang kanilang pagtitipon. Kahit na masaya ang kanyang mga kaibigan para sa kanya, ramdam nila ang takot at kalituhan ni Bianca. Sa huli, bago sila maghiwalay, isang yakap ang ibinigay nila sa kanya. Nandito lang kami, Bianca. Kahit bilyonaryo pa yan, kapag pinaiyak ka niyan, susugurin namin ang mansyon na yan. Biro ni Marga na nagpatawa ng bahagya kay Bianca. Ngunit habang pabalik si Bianca sa sasakyan, hindi niya maalis sa isip ang tanong ng mga kaibigan. Kailan ang kasal? Pero bakit nalilito siya ngayon? Bakit pakiramdam niya ay gusto niyang magpakasal gayong dati naman ay anak lang ang hangad niyang makuha? May puwang na ba si Lucas sa puso ko? Bahagya niyang ipinilig ang ulo at inalis ang kalituhan na iyon. Pagod man sa biyahe at emosyonal mula sa pakikipagkita sa mga kaibigan, umaasa si Bianca na ang katahimikan ng mansyon ang sasalubong sa kanya. Ngunit pagpasok pa lang niya sa malawak na foyer, isang matinis na halakhak ang bumasag sa kanyang katahimikan. Sa gitna ng living room, nakaupo si Lucas sa isang velvet na sopa. Sa tabi niya ay isang babaeng tila diretsyong lumabas mula sa isang fashion magazine. Si Donna, ang anak ng isang sikat na tycoon, at ang babaeng matagal nang itinatambal ni Don Dio kay Lucas. Suot nito ang isang pulang dress na halos wala nang ititira sa imahinasyon, at nakahawak ang kamay nito sa braso ni Lucas habang nagtatawanan sila. Oh Lucas, you're so funny. No wonder my father wants us to merge our companies. And maybe our lives too. Sabi ni Donna na may kasamang malambing na haplos sa balikat ng binata. Napatigil si Bianca sa gilid ng hagdan. Pakiramdam niya ay may biglang bumara sa kanyang lalamunan. Ang kislap ng mga mata ni Lucas habang nakikipag-usap kay Donna ay tila isang matulis na bagay na humihiwa sa kanyang puso. Bakit siya nakakaramdam ng ganito? Kasunduan lang ito, Bianca. Huwag kang assuming. Saway niya sa kanyang sarili. Napansin ni Lucas ang pagdating ni Bianca. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata nang makita ang pagkuyom ng mga palad ng dalaga. Bianca, you're back. Bati niya sa isang tonong tila walang nangyari. Hi, you must be the marketing manager? Bataray na tanong ni Donna habang tinitingnan si Bianca mula ulo hanggang paa. Narinig ko ang tungkol sa iyo. Poor thing. Kailangan tumira rito para sa trabaho. Don't worry, once Lucas and I settle things, I'll make sure you get a nice bonus. Hindi nakaimik si Bianca. Ang sakit, ang bigat sa loob. Imbis na sumagot, mabilis siyang tumalikod at naglakad paakyat sa kanyang silid. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang mga yabag ni Lucas na sumusunod sa kanya. Bianca, wait. Tawag ni Lucas nang makapasok sila sa loob ng silid ni Bianca. Isinara ni Lucas ang pinto at sumandal dito. Nakapamulsa habang nakamasid sa dalaga na abala sa pag-aayos ng gamit. Isang malinaw na pag-iwas. Ano yun, Sir Lucas? May kailangan ka pa ba sa marketing manager mo? Asik ni Bianca, hindi mapigilan ang pait sa kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si Lucas. Ang isang mapanuksong ngiti ay sumilay sa kanyang labi. Sir Lucas, masyadong formal ata yan para sa ina ng anak ko. Bakit ba? Parang umuusok ang ilong mo. Is it because of Donna? Bakit naman ako magagalit? Bagay kayo. Pareho kayong sosyal. Sagot ni Bianca habang pilit na binubuksan ang kanyang laptop kahit nanginginig ang kanyang kamay.
Huminto si Lucas sa harap niya at hinawakan ng kanyang mga kamay para patigilin siya. Bianca, look at me. Nagsiselos ka ba kay Donna? Natigilan si Bianca. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang puso. Tumingin siya sa mga mata ni Lucas. Yung mga matang mapanuri na tila binabasa ang bawat lihim niya. Nagsiselos? Hindi ah. Bakit ako magsiselos? Wala naman tayong relasyon. Isa lang akong transactional partner, di ba? Natawa ng mahina si Lucas. Deep inside, nagdiriwang ang kanyang puso. Ang makitang maapektuhan si Bianca ay isang kumpirmasyon na hindi na lang ito tungkol sa bata. Na baka, sa wakas, ay nahuhulog na rin ang mailap na si Bianca Cruz sa kanya. Your face says otherwise, Bianca. You're turning red as a beet. Pang-aasar ni Lucas. Biglang lumambot ang kanyang ekspresyon at hinapit niya ang bewang ni Bianca. Para mawala ang inis mo, magbihis ka. Kakain tayo sa labas. Just the two of us. Ayoko nang luto rito sa mansyon ngayong gabi. Ayoko. Doon ka nalang kumain kay Donna. Giit pa ni Bianca. Hinawakan ni Lucas ang baba niya at itinaas ito. Makinig ka sa akin. I don't like Donna. She's loud. She's shallow. And she's definitely not you. My grandfather can set up 100 meetings, but none of them will ever mean anything. Because right now, the only person I want to be is the woman carrying my child. And maybe the woman who's starting to drive me crazy. Natahimik si Bianca. Ang galit niya ay tila yelong natunaw sa ilalim ng init ng araw. Totoo? Yes, no go change. Gutom ng baby natin. At gutom na rin ang daddy niya. Kindat ni Lucas bago ito lumabas ng silid. Naiwang nakatayo si Bianca. May maliit na ngiting sumisilay sa kanyang mga labi. Alam niyang marami pang pagsubok. Pero sa gabing yun, panalo siya laban sa socialite na si Donna. Dinala ni Lucas si Bianca sa isang pribadong restaurant sa itaas ng isang hotel sa BGC. Walang ibang tao sa roof deck, kundi sila lang. Ang paligid ay napapaligiran ng mga glass wall na nagbibigay ng tanawin ng buong lungsod na tila mga kumukutitap na brilyante. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa pakiramdam ni Bianca. I thought you like steak. Ani Lucas habang pinapanood si Bianca na masayang kumakain. Ang dati nitong matigas na aura ay tila natunaw na. Nagugutom lang talaga ako, Lucas. At saka, ang tahimik dito. Walang Don Dio. Walang Donna. Sagot ni Bianca bago uminom ng juice. Sandaling tumahimik si Lucas. Ibinaba niya ang kanyang wine glass at tumitig ng malalim kay Bianca. Ang seryosong ekspresyon nito ay nagpakaba ng kaunti sa dalaga. Bianca, nung una kitang makita sa hotel, galit ako. Galit ako dahil akala ko ay isa ka lang sa mga babaeng gustong makinabag sa akin, lalo na sa pera ko. Tapos lalo ako nagalit nang malaman kong binili mo lang ako para sa isang plano. Napatigil si Bianca sa pagsubo. Alam ko at humihingi ako ng paumanhin para doon. Wait, let me finish. Pigil ni Lucas. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga sa ibabaw ng mesa. Pero sa bawat araw na nakakasama kita, sa bawat gabi na nakikita ko ang tatag mo sa harap ng lolo ko, unti-unting nagbabago ang pananaw ko. Hindi na to tungkol sa bata, Bianca. Hindi na to tungkol sa pagpoprotekta sa tagapagmana ko. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong ni Bianca. Gusto kita, Bianca. Higit pa sa isang business partner. Higit pa sa ina ng anak ko. I've never met someone as brave and as authentic as you. In my world, everyone wears a mask. Pero ikaw, ipinakita mo sa akin ang totoo mong kulay, ang kabutihan ng puso mo. Seryosong pagtatapat ni Lucas. I'm falling for you, Bianca Cruz. And I want us, to be real. Hindi nakapagsalita si Bianca. Ang kanyang puso ay parang gustong tumalon sa saya. Ngunit may bahid pa rin ang takot. Bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang banayad na pagpisil ni Lucas sa kanyang kamay. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, hindi nila napansin ang isang maliit na kislap ng lente mula sa isang madilim na sulok ng katabing gusali. Isang paparazzi ang kanina pa nakatutok sa kanila
Kinukuha ang bawat anggulo ng kanilang paglalambingan. Lucas, baka masyado lang tayong nadadala ng emosyon. Bulong ni Bianca. No, Bianca. I'd never been so sure in my life. Sagot ni Lucas bago tumayo at lumapit sa kanya upang dampian ng isang matamis na halik ang kanyang noo. Hindi ko alam, Lucas, kung kailan nagsimula, pero mahal na din kita. Akala ko nung una, anak lang ang gusto ko, pero na makilala kita, nagbago ang lahat. Saad ng dalaga na nagpangiti kay Lucas. Kinabukasan, nagising si Bianca sa ingay ng kanyang cellphone. Pagbukas niya ng social media, bumulaga sa kanya ang headline ng pinakasikat na entertainment blog sa bansa. Spotted, the elusive billionaire Lucas Milano with a mystery woman. Is she the reason behind the sudden rebranding of Milano Group? Ang litrato nila sa restaurant kung saan hinahawakan ni Lucas ang kanyang kamay at nakatitig ng buong pagmamahal ay kumalat na parang wildfire. Ang tahimik na buhay na pinangarap ni Bianca ay tuluyan ng nabulabog. Ngayon, hindi lang si Don Dio ang kalaban niya, kundi ang buong bansa na nagtatanong kung sino ang babaeng nakabingwit sa mailap na bilyonaryo. Ang bulawagan ng mansyon ay nanginginig sa boses ni Don Dio. Hawak nito ang tablet na nagpapakita ng headline tungkol sa mystery woman ni Lucas. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at ang kanyang hawak na baston ay tila gustong ihampas sa kung saan. Isang Milano na, naging tampulan ng chismis sa mga tabloid. Lucas, ano tong kahibangan na to? Sigaw ng matanda. Hindi tayo mga artista na kailangan pakialaman ng publiko ang buhay. Sino nagpahintulat sa'yo na magpakita sa labas kasama babaeng yan? Nakatayo si Lucas sa harap ng kanyang lolo. Matuwid ang tindig at walang bakas ng kaba. Sa likuran niya, nakatayo si Bianca na kahit nanginginig ang mga kamay ay pilit na nananatiling kalmado. Lolo, ang babaeng tinutukoy niyo ay ang ina ng magiging apo niyo. Kung ang iskandalong tuwang magiging dahilan para mapilitan akong gawing opisyal ng lahat, gagawin ko. We will have a grand engagement party this weekend. I'll make sure the world knows she is the future Mrs. Milano. I am protecting her from the vultures outside. Nahihibang ka na ba talaga? Engagement party na lang, walang sapat na preparasyon. Asik ng Don. Hindi ko kailangan ng buwan para ipakita na seryoso ako sa kanya. Bahal ko si Bianca at handa akong gawin ang lahat para sa kanya at sa anak ko. Sagot ni Lucas bago hinawakan ng kamay ni Bianca at iginiya ito paakyat. Lumipas ang mga araw. Habang abala ang mga event planners sa paghahanda para sa biglaang selebrasyon, hindi tumigil si Bianca sa kanyang mga nakasanayan. Sa kabila ng dami ng katulong sa mansyon, pinili ni Bianca na personal na asikasuhin ang binata. Isang umaga, lihim na nakamasid ang Don mula sa veranda. Nakita niya si Bianca sa kusina. Maagang nagising para ihanda ang paboritong agahan ni Lucas. Hindi ito basta pagkain. Nakita ng matanda kung paano tinitiyak ni Bianca na balanse ang nutrisyon ng pagkain para sa pagod na katawan ni Lucas. Nakita rin niya kung paano ayusin ni Bianca ang necktie ni Lucas bago ito pumasok sa opisina. Habang malambing na nagpapaalala na huwag magpapalipas ng gutom. Walang katulong na gumagawa niyon nang may ganoong klase ng tingin. Isang tinging puno ng tunay na pag-aalaga. Higit sa lahat, nakita ng Don ang kanyang apo, si Lucas, na dati ay laging nakasimangot at lunod sa trabaho, ay tila laging may ngiti sa mga labi. Ang mga mata nito ay may kislap na hindi nakita ng matanda sa loob ng maraming taon. Ngayon ay hindi na siya nababahala dahil alam niyang nakita na ng apo niya ang tamang babae para sa kanya. Kaya lang naman siya mahigpit dahil ayaw niyang masata ng apo niya at mapapunta sa babaeng pera lang ang habol sa kanila. Isang gabi, habang nagkakape ang Don sa library, tinawag niya si Lucas. Lucas, apo. Pinagmamasdan ko ang babaeng sinasabi mong mahal mo, si Bianca. Kinabahan si Lucas, handang idepensa muli ang dalaga. Lolo, tungkol to sa status niya. Hindi. Nakita ko kung paano kanya tingnan at nakita ko kung paano mo siya itrato. Matagal na kitang hindi nakikitang ganyan kasaya, apo. Mula nang mawala ang iyong mga magulang, tila nakalimutan mo nang tumawa ng totoo. Natigilan si Lucas. Lolo, tanggap ko na siya, hindi dahil sa buntis siya,
kundi dahil nakikita kong siya ang nagpakatao sa'yo. Ang kumpanya ay nangangailangan ng leader, pero ang tao ay nangangailangan ng katuwang. Bianca has proven herself to be more than just a transactional partner. She is a woman of heart. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Lucas. Ngunit ang susunod na sinabi ng matanda ang nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ngunit ayaw kong lumabas ang bata na hindi pa kayo kasal. Itakda ang kasal sa lalong madaling panahon. Gusto kong bago pa man maging masyadong halata ang tiyan ni Bianca, suot na niya ang singsing ng mga Milano sa harap ng altar. We need a wedding, Lucas. Isang kasal na magpapatunay na siya ay akin na ring apo, at para matigil na din ang issue na kumakalat. Hindi na nagdalawang isip si Lucas. Gagawin ko, Lolo. Maraming salamat po. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw. Nagbibigay ng kulay kahel at lilang kislap sa dagat ng isang eksklusibong resort sa Amanpulo. Akala ni Bianca ay isa lamang itong simpleng bakasyon para makapag-relax siya mula sa stress ng pagbubuntis at sa gulo ng media. Nakasuot siya ng isang maluwag na puting sundress. Ang kanyang buhok ay hinahayaan lang na liparin ng hanging dagat. Lucas, bakit kailangan dito tayo mag-dinner sa tabing dagat? Masyadong magarbo to. Puna ni Bianca habang naglalakad sila sa pinuwat, puting buhangin. Ngumiti lang si Lucas, isang ngiting may halong kaba na hindi napansin ng dalaga. Sa dulo ng kanilang nilalakaran, may isang garden setup na puno ng mga fairy lights at sariwang bulaklak. Paglapit nila, biglang lumitaw mula sa likod ng mga dekorasyon sina Sofia, Trina at Marga, kasamang ilang malapit na kapamilya at si Don Dio na nakaupo sa isang silya, bakas ang ngiti sa mga labi. Surprise! Sabay-sabay nilang sigaw. Nalaki ang mga mata ni Bianca. Anong ginagawa niyo rito? Bago pa siya makakuha ng sagot, humarap si Lucas sa kanya. Kinuha ng bilyonaryo ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bianca na nanginginig ang mga kamay ng matapang na CEO. Bianca, simula ni Lucas, ang kanyang boses ay malalim at puno ng emosyon. Nagsimula tayo sa isang pagkakamali. Isang transaksyon na hindi ko inasahan. Nung una, akala ko ay ang magkaroon lang na tagapagmanang mahalaga sa akin. Pero sa bawat araw na kasama kita, na-realize ko na ang buhay na wala ka sa tabi ko ay walang halaga kahit gaano pa karami ang bilyon ko. Lumuhod si Lucas sa isang tuhod sa harap ni Bianca, kasabay ng paglabas ng isang maliit na kahon na naglalaman ng isang brilyante. Alam kong ayaw mo ng commitment tong una. Alam kong takot kang maitali sa isang relasyon. Pero handa akong maghintay. Handa akong patunayan sa iyo araw-araw na ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Lucas? Naiiyak na sambit ni Bianca. Bianca Cruz, will you marry me? Not because of the baby, not because of my family, but because I love you more than life itself. Nabalot ng katahimikan ng paligid. Tanging ang hampas ng alon ang naririnig. Kinabahan si Lucas. Alam niyang matigas ang paninindigan ni Bianca sa pagiging independent. Pero nakita niya ang pagdaloy ng luha sa pisngi ng dalaga. Yes, Lucas. Sagot ni Bianca sa gitna ng hikbi. Yes, kahit saang simbahan, kahit kailan, payag ako. Dahil mahal din kita. Nag-isang hiyawan ang lahat. Isinuot ni Lucas ang singsing at binuhat si Bianca ng dahan-dahan. Sabay halik sa kanyang labi na agad namang tinugo ng dalaga. Sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng mga taong mahalaga sa kanila, ang transaksyong nagsimula sa isang gabi ay nauwi sa isang pangakong panghabang buhay. Ang mansyon ng mga Milano ay naging sentro ng abala. Mula sa mga sikat na florist hanggang sa mga gourmet chef, lahat ay naghahanda para sa tinaguriang Wedding of the Year. Habang sinusukat ni Bianca ang kanyang elegante at minimalistang wedding gown na dinesenyo ni Abby Chua, ramdam niya ang kaba at saya. Ang kanyang tiyan ay bahagya ng bumubukol na lalong nagbibigay sa kanya ng isang espesyal na kislap. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng fitting room, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Donna. Hindi ito imbitado, ngunit dahil sa koneksyon ng kanyang pamilya, nagawa nitong makalusot sa seguridad. Enjoying the dress, Bianca? Mapait na bungad ni Donna. May hawak siyang isang envelope.
Sayang naman ang puting tela kung madudungisan lang ng katotohanan. Alam ko ang lahat, Bianca. Alam ko ang tungkol sa agency. Alam ko na binili mo ang binhi ni Lucas. Isang transaksyon lang ang lahat, di ba? How pathetic! Napatigil ang mga assistant, ngunit si Bianca ay natiling kalmado. Humarap siya sa salamin at tinitigan ng sarili bago dahan-dahang lumingon kay Donna. Imbis na matakot o maiyak, isang matunog na tawa ang pinakawala ni Bianca. Yun lang bang alas mo, Donna? Oo, totoo. Nagsimula kami sa isang transaksyon. Binili ko ang oras niya, ang jeans niya. Pero alam mo ba kung anong pinagkaiba natin? Ako, kinailangan ko pang magbayad para makuha siya. Pero sa huli, pinili niya akong mahalin ng libre. Ikaw, ibinibigay mo na ang buong kumpanya niyo. Ibinibigay mo na ang sarili mo. Pero ayaw ka pa rin niya. Namula si Donna sa matinding hiya. You're just a gold digger. A gold digger with a ring and a child. Balik ni Bianca. Ang boses ay puno ng otoridad. At ikaw, isang babaeng namamalimos ng atensyon sa lalaking hindi ka naman tinitingnan. Donna, save your dignity. Umalis ka na bago ko patawagin ng security. Hindi na itinama ni Bianca ang tungkol kung paano sila nagsimula ni Lucas. Dahil para sa kanya, ang mahalaga ay masaya sila ng nobyo. Eksaktong pumasok si Lucas sa silid at nakita ang eksena. Agad niyang inakbayan si Bianca at malamig na tinitigan si Donna. I heard everything, Donna. At kung iniisip mong magugulat ako sa sinasabi mo tungkol sa agency, nagkakamali ka. Alam kong lahat mula pa nung una. At kahit pa binili niya ako, handa akong magpabili ulit, araw-araw habang buhay sa kanya. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Bianca at hinalikan ito sa harap ng nanginginig na si Donna. Huwag mo nang uulitin ang panggugulo sa asawa ko. Hindi kita gusto, Donna. Hindi kita kailanman nagustuhan. Si Bianca ang mahal ko at siyang babaeng pakakasalan ko sa harap ng Diyos at ng mga tao. Leave, now! Walang nagawa si Donna kundi ang tumalikod at tumakbo palabas. Hiyang-hiya at tuluyan ng talunan. Nang makaalis ang babae, hinarap ni Lucas si Bianca at niyakap ito ng mahigpit. You're amazing back there. I have to be, para sa iyo at para sa baby natin. Ngayon, wala na ang mga anino ng nakaraan. Ang tanging natitira na lang ay ang ilang araw na lang bago ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang huling hakbang patungo sa kanilang masayang pamilya. Ang simbahan ay napupuno ng puting mga rosas at ang bango ng mamahaling kandila. Sa labas, ang mga reporter at fans ay nagkakagulo. Ngunit sa loob, ang lahat ay tahimik at puno ng kasiyahan. Ito na ang araw na hindi inasahan ni Bianca noong gabing pumasok siya sa room 502. Tumunog ang wedding march. Bumukas ang malalaking pinto ng simbahan at tumambad ang isang napakagandang Bianca Cruz. Ang kanyang gown ay tila gawa sa mga ulap at ang kanyang muka ay nababalot ng aura ng isang babaeng tunay na minamahal. Sa dulo ng altar, nakatayo si Lucas Milano. Hindi nito mapigilang maiyak habang pinapanood ang babaeng pinakamamahal niya. I take you, Bianca, to be my wife. Nagsimula tayo sa isang transaksyon, pero tatapusin natin to sa walang hanggang pagsasama. I promise to protect you, our child, and our love, above all else. I take you, Lucas, to be my husband. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang pinakamagandang bagay sa mundo ay hindi nabibili ng pera. You are my greatest investment and my heart's greatest prize. Pagkatapos si anunsyo ng pari na kasal na sila ay isang halik ang ginawa ni Lucas sa asawa na buong puso naman itong tinugon. Labis naman ang kasiyahan ng lola at mga kaibigan ni Bianca ng sandaling iyon. Makalipas pa ang ilang buwan ay nanganak na si Bianca ng isang malusog at napaka-cute na batang babae na nagbigay ng kulay sa kanilang mag-asawa. Isang maaliwalas na hapon sa hardin ng mansyon, nakaupo si Bianca sa isang duyan. Karga-karga ang kanilang panganay, isang napaka-cute na batang babae na pinangalanan nilang Lucia. Ang sanggol ay may mapuputi at malambot na pisngi, mahahabang pilik mata na nakuha kay Bianca, at ang pamilyar na kulay ng mga mata ni Lucas na tila laging may kuryosidad sa mundo.
She's finally asleep. Bulong ni Lucas habang dahan-dahang lumalapit na may dalang 2 tasa ng tsaa. Inilapag niya ang mga ito at naupo sa tabi ng asawa. Sabay haplos sa maliit na kamay ng anak. Ang bilis ng panahon, Lucas. Sinong mag-aakala na ang plano ko noon ay magre-resulta sa isang napakagandang anghel na to? Natawa ng mahina si Lucas at hinalikad ang balikat ni Bianca. I still remember how you tried to act so tough and professional back then. Pero ngayon, look at you. The most beautiful and doting mother I've ever seen. Sa di kalayuan, nakatingin si Don Dio mula sa bintana. May hawak na kamera at lihim na kumukuha ng larawan ng kanyang apo at apo sa tuhod. Ang dating istriktong matanda ay tuluyan na ring napaamo ng munting prinsesa. Wala na ang mga formalidad. Ang tanging mahalaga na lamang sa kanila ay ang kalusugan at saya ng kanilang munting anghel na nagbigay kulay sa kanilang lahat. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Lucas at Bianca. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full stories na nais kong